Dear Mama Colleen, isi-share ko lamang po sana yung kwento ko po. Ang problema ko po, Mama Colleen, ay tungkol po sa jowa ko ngayon. Kailangan ko po talaga ng advice nyo kasi hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko. Sobrang bigay na kasi or sobrang bigat na po kasi sa aking dibdib. Sana po ay madamayan nyo ako. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rema, 22 years old, at ito po ang aking kuwento. Nagsimula po akong magtrabaho dito sa Manila noong July 28, 2021. Bali mahigit 3 years na po akong naninirahan dito. Sales lady po ako dati. Doon ako nagtatrabaho sa pinakamahabang puwesto ng gulayan sa loob ng palengke. At yung may-ari po ng gulayan na yon ay malapit ko pong kamag-anak. Nung nangailangan po ng tauhan yung boss ko po dati, isa po yung jowa ko sa nakuha nila. May 5, 2022, nung una kong makilala yung boyfriend ko po ngayon. Itago na lang po natin sa pangalang Mar. At mas matanda pala po ako sa kanya ng 3 years. Mama Colleen, nakilala ko po si Mar dahil kaibigan po siya ng kaibigan kong lalaki. Pareho po kaming taga-probinsya at ang masaklap doon, magkalapit lang pala kami ng barangay sa probinsya. Pero Mama Colleen, hindi ko siya kilala. Ang kilala ko lang yung mga kapatid niya at yung tita niya. Mama Colleen, ako yung klase ng tao na masayahin, hindi halatang maraming problema kasi palagi po akong nakangiti. Unang araw niya pa lang sa trabaho ay winelcome ko na siya. Ganito kasi yung ginagawa ko sa tuwing may bago kaming kasama. Giningitian ko at kinakamusta ko. Nung naggabi na, nagyaya yung kaibigan ko na kaibigan rin ni Mar na kumain daw kami sa isang fast food chain. At pasyal na din daw kami kasi ilang buwan na kaming hindi nakakapasyal. So pumayag naman ako. Nung niyaya si Mar ng kaibigan namin, tumanggi siya kasi unang araw niya pa lang daw sa trabaho. Wala daw siyang pera. Kaya sabi ko, huwag ka mag-alala, ililibre kita. Sanay naman akong manlibre. Pero Mama Colleen, ayaw niya kasi nahihiya or nakakahiya daw. Pero sabi naman ng kaibigan namin na ako din unang pumasok dito, nilibre niya din ako. Ganun talaga siya. Dagdag pa ng kaibigan namin sa huli, pumayag din siya. Kaya kumain kami sa labas. Kinabukasan, lapit na po ng lapit sa akin si Mar. Sabi niya, di ba, age doesn't matter naman pagdating sa love. Sabi ko, oo naman. Wala naman talagang pinipili ang pagmamahal. Pagmahal mo yung isang tao, hindi hadlang ang edad para magmahalan kayong dalawa. At simula nga po noon, Mama Colleen, hindi na po ako nilulubayan ni Mar. Hindi pa nga ako kumakain Sinasabihan niya na sa akin na may mga pagkakataon na sasandukan niya daw ako. Tapos nagiging sweet na po siya sa akin. Palagi siyang nagpaparamdam at ang malala, eto po, akala ng kapatid niya, magjowa na daw kami. Kasi ang sweet na po naming dalawa.
Ako naman sabi ko, hindi. Hindi pa kami. Mga 1 buwan na pangungulit ni Mar sa akin. Sinabi ko sa kanya na tumigil na siya. Kasi noong mga panahon na yon, sa totoo lang po, Mama Colleen, hindi pa ako handa na magka-jowa. Nung sinabi ko sa kanya na tumigil na siya, iyak siya ng iyak. At sabi niya, iiwasan na daw niya ako. Tapos naisip ko noong mga oras na yon, na parang hindi ko kaya na iwasan niya ako. Kasi parang nasanay na ako sa pagiging sweet niya sa akin. Kaya nung June 26, 2022, sinagot ko na siya. Mabuti naman siyang jowa, Mama Colleen. Kaya lang, napaka-seloso po niya. May ngitian lang po ako, galit na galit ka agad. Pero ang maganda naman po dito, Mama Colleen, tanggap ako ng pamilya niya. Maalaga po siya. February 27, 2023. Grabe ka, winner, no? Kapag kamahal mo talagang isang tao, lahat ng date memorize mo. O, tuloy natin, bebe ko. February 27, 2023. Nung umalis ako sa dati kong tinatrabahuhan. Sumama siya sa akin kasi di daw niya kayang magkalayo kami. Sinabihan ko siya na pwede naman na hindi na siya sumama sa akin. Doon na lang siya. Kaya nga lamang po ayaw niya. Noong mga panahon na yon, Mama Colleen, wala akong ibang matirahan. At mabuti na lamang po mabait yung kapatid niya. So doon kami tumira sa inuupahan ng kapatid niya at ng asawa nito. Kahit nahihiya ako, wala akong choice kundi doon muna pansamantalang manirahan. Siya naman, nung nakahanap siya ng bagong trabaho, stay in siya doon. Bale, ako na lang po yung naiiwan po sa bahay ng kapatid niya at kasama ko po pala sa bahay ay yung asawa ng kapatid niya. Tapos yung panganay niyang kapatid. Nung una, Mama Colleen, maayos pa naman kami kasi kahit malayo na kami sa isa't isa, naglalaan talaga kami ng oras para sa aming dalawa. Kahit video call lang kami, okay na. Sa relasyon, Mama Colleen, dito ko na-realize na hindi pala talaga may iwasan yung away. May pinag-awayan po kami, Mama Colleen, tapos alam niyo po yung ginawa niya? Chinat niya po yung ex niya na palaging nagchat-chat sa kanya na mahal pa daw siya, na nakikiusap pa ito na bumalik na daw siya sa kaniyang ex. Mama Colleen, nabasa ko yung chat na yon at sabi ko kay Mar, bakit naman ganyan? Sabi ko pa, kung hindi ko pa nabasa yung chat nyo, hindi mo pa sasabihin sa akin. Ang sabi ni Mar, wala lang daw yun. Mahal na mahal daw ako ni Mar. At again, walang ibig sabihin yung chat na yon ng ex niya sa kanya. Tapos, dumating uli yung araw na nag-away na naman kami at may ginawa siyang mali. Pinagsabihan ko siya na wag nang uulitin yon. At alam niyo po yung sinabi niya sa akin? Ano daw ang pakialam ko? Oh no! Tapos tuwing nag-aaway kami, sinasabihan niya ako ng malandi. Pero Mama Colleen, wala naman akong ginagawang masama. Kasi noong mga panahon na po yun, Mama Colleen, nagtatrabaho na din po ako. At ang gawain ko po, trabaho, bahay, trabaho, hindi na po ako lumalabas. Ang malalang away, Mama Colleen, sa tuwing nag-aaway kami, kung sino-sino na pong babae yung chinachat niya. Oh, no. Tapos po, i-delete lang po niya yung convo. So lagi lang po kaming nag-aaway, paulit-ulit na lang. Pero lagi naman niyang sinasabi, na kaibigan lang daw yun, pero hindi ako naniniwala.
Kasi nababasa ko po yung convo nila. Nung una nakipag-iwalay ako sa kanya, Mama Colleen. Sabi ko, aalis ako sa bahay ng kapatid niya. Sabi niya, buti naman. Tama yan. Sampid ka lang naman sa bahay na yan. Sabi ko, aray, ang sakit naman. Sagad hanggang buto. Sabi ko, ako, sampid? Yan pala talaga ang tingin mo sa akin? At sabi niya sa akin, bakit? Totoo naman, di ba? Kinabukasan, Mama Colleen, pinuntahan niya ako sa aking pinagtatrabahuhan at humingi siya ng sorry. Hindi na daw mauulit. Pero dahil mahal ko, tinanggap ko ulit. Pero, kapag ka nag-aaway kami, uulitin na naman niya yung pakikipag-chat sa iba't ibang babae. Tapos kapag ka kinukumpronta ko, siya pa yung galit na puro lang daw ako sermon. Tapos gano'n na naman, babalik na naman sa akin na parang walang nangyari, na parang wala siyang ginawa. Mama Colleen, nung Tuesday pumunta siya dito, binisita ako habang tulog siya, Mama Colleen. Inopen ko po yung cellphone niya. At pagka-open ko ng TikTok niya, may nabasa ako na nag-comment na isang babae. May kinomentan po siya. Sabi niya kung pwede daw manligaw. Oh, no! Mama Colleen, hindi ko na sinabi sa kanya na may nabasa ako o may nalaman ako. Dahil hindi ko alam kung ano na namang alibay ang maririnig ko mula sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi ko na po alam ang gagawin ko, Mama Colleen. Gusto kong ilabas lahat ng sama ng loob ko sa kanya, pero hindi ko magawa. Kasi hindi niya po siniseryoso lahat ng sinasabi ko. Babalik siya, haharap siya sa akin na parang wala lang. Mama Colleen, dapat ko pa bang ipagpatuloy yung relasyon namin? Sayang kasi, mahigit 1 taon na kaming nagsasama. Pero masakit na talaga, Mama Colleen eh. Yung feeling na ako to the effort para lang masalba yung relasyon namin, pero siya wala. Ni hindi man lang mga musta, ni hindi niya magawa, puro lang siya salita. Mama Colleen, binigay ko ang lahat ng makakaya ko, pero wala pa rin. Nakakapagod na po. Hanggang dito na lang po, Mama Colleen. I really need your advice. Maraming salamat po. At medyo gumaan yung pakiramdam ko kasi kahit papaano nailabas ko yung bigat ng nararamdaman ko ngayon. Maraming salamat po. Muli, ako po si Rema, 22 years old. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Yan ang tanong ngayon ni Rema, ang ating letter sender for today. Yan din ang tanong ko sa iyong jowa, kung mahal ka pa ba talaga niya. Kasi ako naniniwala ako ka-winner na ang taong tunay na nagmamahal, kahit pa kayo ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, hindi gagawa ng isang aksyon na pwede kang masaktan. Kung talagang mahal ka ng taong ito, imbis na makipag-chat siya sa iba, imbis na humanap siya ng ibang liligawan, ang gagawin niya is kakausapin ka niya, hahanap siya ng rason o hahanap siya ng solusyon para hindi na lumaki pa kung anuman ang gusot na namumuo sa inyong relasyon. Hindi po pakikipag-chat sa iba, hindi panliligaw sa iba ang solusyon para ma-solve kung anuman ang problema ninyong dalawa. Hindi po yan ang solusyon, bagkus ang ginagawa lang niya, humahanap lang siya ng sakit ng ulo, rason
para magkahiwalay talaga kayo ng tuluyan. Ang akin lang, kung ganyan na yung ginagawa niya, it's been routinary. Kumbaga paulit-ulit na lang na ginagawa niya na tuwing mag-aaway kayo, may mahuhuli kang kachat niya. Tuwing mag-aaway kayo, may makikita kang, pwede ba kitang ligawan? Ako lang, I will never continue having a relationship with that guy. Dahil, ang solusyon niya, imbis na suyuin ka, hanap agad ng iba. Oh, no! Ibig sabihin, that guy is not really into you. Kasi if he's really into you, hindi yan ang gagawin niya. Masyado pa siyang immature, so dapat mo na siyang bitawan. Ngayon sabi mo sa akin, nanghihinayang ka kasi mahigit 1 taon na kayo? Nanghihinayang ka dahil matagal na kayong nagsasama? Dapat ba talagang panghinayangan yung mga ganitong klase ng tao? Hindi ba dapat mas masayangan ka sa buhay na inilalaan mo sa kanya kasi inilalaan mo yung buhay mo sa maling tao na akala mo ay tama para sa'yo? Hindi ba parang mas nauubos yung oras mo in finding the right one because you are wasting your time to someone na hindi naman tama para sa'yo? I know, minsan, yung effort natin, pinipray natin na mag-paid off someday. I know, naniniwala ka na siguro pag binigay ko yung lahat, baka sakali naman gumising siya sa katotohanan na ako talaga yung dapat na tao para sa kanya. But hindi po yan yung paraan eh. Hindi yan yung paraan, yung itotolerate mo siya sa mali niya, yung itotolerate mo siya na paulit-ulit kang sinasaktan, yung itotolerate mo siya na ginagago ka niya. That is not the way. Paano mo tuturuan yung isang tao na mahalin ka ng totoo kung ikaw mismo hindi mo kayang ibigay yung respeto na deserve mo? Paano mo tuturuan yung isang tao na dapat respetuhin mo ako, dapat mahalin mo ako, kung hindi mo siya tinuturuan kung ano ba yung tamang pagmamahal na tinatawag? Ikaw mismo pinagdadamutan mo yung sarili mo. Ikaw mismo hinahayaan mo na saktan ka niya. So hindi po yun. The way para ma-realize nung taong ito yung value mo, the way para ma-realize nung taong ito na mali na yung ginagawa niya is to teach him a lesson. Na hindi mo deserve na saktan, hindi mo deserve na gaguhin, hindi ito yung pagmamahal na hinihingi mo sa kanya. The unconditional love is yung tao po na hindi niya iisiping saktan ka. Yung tao na kaya niyang alisin yung mga, alam mo yun, kaya niyang iwasan yung mga tukso sa paligid. Pero base sa kwento mo, siya mismo lumalapit sa tukso. Hindi bagay sa kanya yung salitang, "Oh, tukso, layuan mo ako!" Dahil siya mismo, nakikita mo, gumagawa ng paraan. Siya mismo ang lumalapit doon sa palay. So I think he's not the right partner for you. Ulitin ko, huwag kang manghinayang sa taong ikaw ang sinasayang. Huwag mong panghinayangan yung 1 taon ninyong pinagsamahan kung yung 1 taon naman na yun ay puro lang panggagago sa'yo. Hindi nakakahinayang yan. 1 taon pa lang. Ako sa'yo, palayain mo na yung sarili mo para mas mahanap mo yung tamang tao para sa'yo. Alisin mo yung taong toxic lang ang dulot sa'yo. Kasi you are just 22 years old. Pero ang itsura mo magiging 32 years old na. Nang dahil sa kanya. So wake up. Huwag mang hinayang. 1 year. Mukhang forever. Parang ang tagal-tagal na. Pero hindi, 1 taon lang yan. Naniniwala ako na wala sa tagal ng pagsasama nyo yan. Wala sa tagal kung kahit 10 taon nga naghihiwalay pa eh. Kung siraulo naman yung partner mo, wala ring kwenta. Ito yung lagi mong tatandaan.
maparelasyon, mapabagay. Wala po yan sa bilang. Hindi po yan sa quantity, kundi nasa quality. Aanhin mo ang tagal ng inyong relasyon kung puro naman sakit ang idinudulot nito sa'yo. Alright? Sabi mo nga dito sa caption mo, sa profile picture mo, stalker yan! In-stalk ko yung Facebook account niya, although isa lang yung nakikita ko, yung profile picture mo. Walk like a queen. Pangatawanan mo. Doon ka sa tao na gagawin kang reyna ng buhay niya. Hindi iyong hahanapan ng ibang reyna kapag dumarating yung punto na nag-aaway kayong dalawa. Alright? So Rema, hiwalayan mo na yan. Tama na yung panghihinayang because you deserve to be treated right. You deserve na mahalin ng tama. Sabi mo, pagod ka na, pahinga ka na. Kasi hindi mo deserve yung mga ginagawa niya. Kawinner, yan po ang kwento ni Rema dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kung meron kang sausaw sa kwento po ni Rema, speak from your heart. Advisean mo si Rema, kung ganito yung pinagdaanan mo at nalampasan mo na to, please speak from your heart. Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.